Kadalasan ay Ateneo ang nadadali sa endgame pero this time pinatunayan ng Blue Eagles na kaya rin nilang maging diesel team matapos gulantangin ang defending champions ng NU Bulldogs. Buds, Nice! siya naman ang gumawa. Oh, kasi yung approach niya, kala mo, lakas ng tira niya eh. Tapos biglang, Wow! Also down the line, he is the law. Siya ang batas. siyempre pupunta ka kay Batas dahil siya yung high percentage player mo. Talagang, pag nasa kanya yung bola, Ateneo in, NU out sa semifinals. Ateneo kinarne ang NU 25-9. Second wow! coverage by Salarzon Amazing! against Abanilla. Ang galing nung timing, nung basa ni Salarzon. No, ang ganda nung bunot ni Coach Tim Half kay Ateneo because his services brought NU out of system and they needed those points to get. Eagles first win laban sa Bulldogs after 5 years. Straight sets pa. Pero bago yun mga ka-V-Heads, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Nilagay ng Ateneo ang defending champions NU Bulldogs sa alanganing pwesto sa V-League Collegiate Challenge Season 15. Naging crucial nga itong panalong ito ng Ateneo sa magiging standings dahil traffic na nga ang gitna ng standings ng V-League. Pero nakalusot na nga ang Ateneo at 3 teams na lang ang mag-aagawan sa huling 2 semis tickets. Ang problema para sa defending champions, imposible na nga makapasok pa sila sa semifinals at bigo na rin silang madepensahan ang kanilang titulo. Dito mo yung mga blockers, no? Si Salarzon, when he blocked that ball, ayan o. What a block by the Ateneans. I mean, solid. Look at this. Perfect yung timing nila. Medyo nahuli pa nga eh, yung middle blocker. Ginulantang ng Ateneo ang NU in 3 straight sets, 25-23, 26-24 at massacre sa third set, 25-9. Balikan lang ng puntos ang dalawang koponan sa umpisa ng set 1 pero bumomba ang NU para sa highest lead of 4 points. Puro errors nga rin ng Ateneo at hindi makapatay ang kanilang ace spiker na si Gian Salarzon pero sa endgame, bumawi ang Blue Eagles gamit ang kanilang blocking habang ang NU naman ang nag-error. Captain, and unfortunately, it's still a point for Ateneo. What a block by the Ateneans. 6-0 run ang pinakawala ng Ateneo para sa 24-22 lead. Anti-climactic naman ang dulo matapos i-receive ni Coach Timmy ang out na service ng NU 25-23. Palitan naman ng lead sa second set, lamang ang NU sa umpisa 3-0. Pero naulit-ulit yung paghabol ng Ateneo dahil gising na ang opensa ni Salarzon. Mas umayos na rin ang playmaking ng Blue Eagles. Pero gumanda rin ang blocking ng NU sa latter part para buhayin muli ang Bulldogs. Lamang ang NU 24-22. What a block. Stuff block. Walang pupuntahan yung bola. Pero 4-0 run ang ginawa ng Ateneo gamit ang Yuri Nabea inspired na Cobra serve ni Taneo na lumason sa reception ng NU. Si birthday boy Amil Pasino ang gumawa ng finishing touches para sa 2-0 lead ng Ateneo over NU 26-24. Nakakatuwa naman si Taneo. Ganda ng bunot ni Coach Tim Half kay Ateneo because his services brought NU out of system and they needed those points to get the win. Sa third set, hindi na binitawan ng Ateneo ang kanilang momentum matapos tuloy-tuloy na atakihin yung weaker defense ng NU led by Salarzon and Batas 7-1. Nawala rin sa sistema yung galaw ng Bulldogs na nagresulta sa unforced errors at hindi nga rin nagustuhan ng fans yung playmaking ni Belostrino. Lumobo pa sa 16 points ang lead ng Ateneo dahil sa net defense at paghahalimaw ni Ken Batas at dumami pa nga yung net ball na atake ng NU Bulldogs. Sumapi na rin talaga yung swerte sa Ateneo dahil rattled na ang depensa ng Bulldogs kabaliktaran sa impeccable floor defense ng Ateneo. Nag-collapse na rin ang NU sa dulo, 25-9 pabor sa Ateneo. Best player of the game si Ken Batas.
with 21 big points mula sa 17 attacks, 2 blocks, and 2 aces. Dahil sa panalo ng Ateneo, sigurado na nga sila sa at least top 2 ng standing sa likod lang ng unang semifinalist na UST. Ibig sabihin, pasok na rin sila sa semifinals. Habang ang NU Bulldogs ay malalaglag na nga sa ika-6 na pwesto with 3 wins and 3 losses. Back-to-back loss nga ang natamo nila dahil napaluhod rin sila ng Perpetual noong September 10. Base nga sa aking analysis ay wala na ngang tsansa ang NU sa semifinals dahil kahit manalo sila sa San Beda, ang kanilang huling game ay 11 points na nga lang, ang highest na pwede nilang makuha. Dehado rin sila sa Lasal at Perpetual na maglalaban pa nga. Ibig sabihin kahit sinong manalo, either Lasal o Perpetual, ay aabot nga ng 12 puntos. Bagay na hindi na nga maabutan pa ng NU. Ang FEU, Lasal at Perpetual na nga lang ang maglalaban sa huling dalawang upuan papuntang semis at medyo sigurado na nga rin ang FEU dito. Anyway, 2018 pa nga huling nanalo ang Ateneo over NU nung panahon pa ni Mark Espejo at Brian Bagunas. Halos 6 na taon na nga nakakalipas ng round 1 ng UAAP Season 80. Ito nga rin ang kauna-unahang beses at least in recent memory na hindi naka-double digits ang NU sa isang set. Ito nga rin kauna-unahang beses na malalaglag ang NU sa kahit anong collegiate tournaments at least in recent memory dahil sila nga ang hari ng collegiate volleyball ng bansa. Actually, undefeated pa nga rin sila sa UAAP hanggang ngayon, mahigit 4 na taon na. Huling match ng NU ay laban sa San Beda ngayong September 17, 2 p.m. Habang Battle of the Rivals naman ng Ateneo at Lasal sa kaparehong date, 4 p.m.